Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our trespasses, transgressions. Father, please bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations in some towns. Bless all our towers, modern equipments. Bless all our hookups. Bless our ministry in satellite, CCTN, the Cebu Catholic Television Network. Father, bless all our staff, management, with Boss Jundinio and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligayan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia, protect them, bless them, empower them, and the closest people in my life work with me at the back of the camera. Father, I pray nimong panalanginan ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet ug sa nakadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hidden anxieties, prayers, worries, all our sins, dissolve, Father, and please touch each one of us one by one. Labi na ang naisakit sa ulo, utok, matalong baba, liu, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have hypertension, hyperacidity, those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, undiagnosed diseases, head to foot. Father, please touch us, heal us, redeem us into good health. Veni Sancte Spiritus, come Holy Spirit, you are welcome to be with us. Empower us, enlighten us, shower your wisdom to each one of us. Heal us, Holy Spirit. Inspire us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel sa Gabriel, sa Rafael, Silte, Baraquejo de Oriel, protect us. Uban ni Jose Mascriba, Tamas Teogas Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry for the less fortunate. Saint Teresa of Jesus, pray for our loyalty to God. Sa Maki Santa Ana, San Vicente Ferrer, San Roque Isidro Labrador, Anthony Padua, uban ni San John of the Cross, San Pedro Calong sa Lorenzo Ruiz, Chofilo Camupo to si Patrick Pitong Pula Anthony, all saints, bravos, blessed, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos Kapitulo 2 23 ngadto og 28. Ang pangutana may tungod sa adlawng ipapahulay. Usa niya na kaadlawng ipapahulay, miagi sa Jesus ug ang iya mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Busa ang mga Parisiyo miingon kang Jesus, tan-awa, supaks tong balaod kining gibuhat sa imo mga tinun-an sa adlaw nga ipapahulay. Sa Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa diyang gigutom siya ug ang iya mga kauban, misulod siya sa balay sa Dios ug pikaon sa pan nga gihalad sa Dios.
Kini nahitabo sa panahon nga si Abiathar mao ang pangulong pari, sumala sa tong balaod. Ang mga pari lamang maoy makakaon ning pan, hinalad apan si David mikao diini, ug iya paganing gipakaon ang iyang makauban. Unya mingon sa Jesus, ang adlawng ipapaulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng ipapaulay. Busa ang anak sa tao may magbuot sa anging buhaton bisan sa adlawng igpapahulay. Today we are remembering Saint Anthony Abbot, founder of the monks of the desert. Was born in Egypt in 251 AD. After the death of his parents, he found himself with a large state and charged with the care of a younger sister at the age of 20. While attending Mass, he was impressed by the Gospel, which said, "If you wish to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have a treasure in heaven. Then come follow me." Matthew 19:21. This is sold part of his property except what he thought necessary for his sustenance. Soon after hearing in the church those other words of Christ, he was harassed by the devil, who took the form of lustful women and wild animals, and who represented him the good works he might have been able to carry out with his state in the world. But Anthony put away those temptations by fasting and prayer. Because of his association in art with animals, who originally represented the temptations of the devil, he became the patron of domestic animals and of farmers. Saint Abbot, patron sa Luok Hagna, celebrating also their fiesta today. Usa ka munghi, tempted many times, but he was able to defend himself from the different temptations. It's so amazing. Kay kasagaran magud nato dali kaayong matintal ang uban. Mangita pa og tentasyon. Mo'y mangita. Then kini si Saint Abbot interpreted literally what the gospel said in Matthew 19, ibaligya tanan yatag sa makabus. Pero anyway, according to his biography, only portion of his wealth dato ni siya mo'y gihatag, ang uban iyang ipabilin. Mo ni akong gimin, pwede ka mo hatag pero dandahan, budgeted na nakay gilain para sa imong kagalingon, pamilya, para sa imong charity works. Para nako kini mao ang pinakasakto. Dili kay hugto nimo niya wa na imo niya magpalimos ka, mangayot na lang ka sa uban. Para nako that is illogical. You got my point? Kanang pwede ta muhatag pero kanang kabahin sa unsay naa nimo niya magbilin gi ka para sa imong pamilya. Si Saint Anthony Abbot became the patron of animals and of farmers. Tungod kay kini magod si Saint Abbot may gugmaon sa mga hayop. This reminds all of us to preserve, protect, and care the creation of God. Apil na ini ang mga hayop nga di nato pasipadan. Ug kining maong santo nga tong gihandom nining adlaw, nagpainumdum sa matag usa kanato, only the grace of our Almighty God can help us, can save us from different temptations in life. Why lain? Tungod kay dili ang atong tawhanong kusog, dili ang atong tawhanon nga abilidad mawang maka pasukol nato sa mga tentasyon, kundi ang grasya lamang sa Dios.
Manigo sa John 15:5, mingon si Kristo, kung wa ko sa inyong kinabuhi, wa gid mo sarang mahimo. In order we can fight different temptations in our individual life as we go in our journey, we need God in our individual life. Maura gini ang atong daganan na makasukol ta, mahimo tang strong, kumangayo tas kusog sa Ginoo. Psalm 28, ang Dios mo ang atong refuge, shield, and our strength sa atong kinabuhi. Mao nang akong advice ninyo in remembering St. Anthony Abot, ato nga batunan ang kalig-on diha sa panabang sa labang makagagahom. Kung babay gali nga founder, gitawag og abis. Paglaki gani, abot. Abot means the title of being a founder sa usa ka monasteryo, sa munghi. Mao na kung babay nga mungha, abis, nga og laki, abot. For clarification. Siya na to ni, pista ni mo ron, yampo mi. To become strong like you. Yampo ming na yung mga sakit, problema, mga pagsulay, mga gipas-as kinabuhi. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Power line for today, remember, it's just a bad day, not a bad life. Timanin ninyo, karong adlaw, di maayo, pero it does not mean na kundi maayo imong adlaw, dauta na ang imong kinabuhi. Remember, it is just a bad day, not a bad life. You got me? Meaning, namagi adlaw nga maot, bidya, although ang matag adlaw maayo, hinatag gasa, gikan sa labaw makagagahom. Pero, nagi-adlaw makasmood, nakikibati, nakisakit, nakipag-antos, nakiproblema, magpuyo ka, nagkulong ka, kana kay pains sa imong physical body or emotional pains, psychological pains, nagtrubos ka within. That's only a bad day, actually. Pero I would like to reiterate, there's no bad day because day is a gift from God. Ang concept na ako ba, happenings na ng adlaw nga ang tao may consider nga bad day for him, for her. You got my point? Please don't get me wrong. Kaya di na ba kumutuog na bad day? Kaya tanang adlaw maayo, hinatag sa Ginoo. Kita lang, may-interpret ana in our individual life nga maot nga adlaw para nimo. Pero dili na garantiya kung maot imong adlaw ron forever, dauta na ang imong adlaw or dauta na ang imong kinabuhi. Bidya na gyud ang imong kinabuhi. Because I believe on this principle sa kinabuhi nga ang problema is just temporary. Pains are just temporary. Troubles are just temporary. Miseries are just temporary. Tingani ang kinabuhi. In other words, dili man nagsama ang adlaw, na adlaw nga smooth, pero nasa mga adlaw nga rough kaayo, tough day, hard day for all of us. Pero ayaw kabalaka kung just in case ng adlaw wakas mood, way lami imong pamina, way lami ang dagan sa imong negosyo, way lami ang dagan sa imong kinabuhi, tingali karon ra ng adlaw, ugma lahi na. Kaya ako nagtuo hining maong prinsipyo also nga mabalira ang hangin. Kung karon di kusukuso kas unos, bagyo, di kusukuso kag low pressure, whatever, storm sa imong kinabuhi, mabalira ang hangin. Ang hangin nga mi kusukuso nimo, miduot nimo, mi atake nimo, mao ra po na hinungdan nga maoy mo tuboy nimo in order you will fly higher. You can go away like an eagle. You know what? Unsa may gikadlukan sa eagle? Hangin. Madlok sa gangin. Ang usa ka infant nga eagle mahadlok og gangin. Pero you know what? Ang inahan sa eagle, iya ginang ihagbong sa pangpang iyang anak. Bisan mahadlok ang eagle og hangin. Ngano?
because of the air, tungod sa hangin, ang eagle makalupad. Ang iyang gikadlukan, maura di po'y makatabang nga makalupad siya higher. Sometimes, ingani ang kinabuhi. Ang atong ikadlukan nga mga problema, sakit, pagsulay, maunay mo tus up nato. Maunay mo tabang nato nga mabuild ang atong character, ang atong attitudes, and we can go higher in our journey toward our divine destiny. Ano nga akong advice ninyo, panitanay adlaw way lami. Di maayo. Wa na magpasabot nga ingana na gid ang imong kinabuhi forever. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, you are still welcome to join with us. Occasional givers, keep it up. Ako, I am appealing to all benefactors, donors, supporters, the people who work with me. Nagmahimo, you will not stop every month. But, you will continue, bahala o ginagmay. Usmo na ako, we have an obligation in running this ministry of God in radio, TV, newspapers, internet. I can't run this alone. I have no enough funds. Maunang ako na panuktok ninyo. Pero, gusto ko, you will do it voluntarily. Kanang kinasingkasing yun ninyo pa. Maunang ako magampo, madasig unta mo, magpadayon mo. Usbunako, we have our monthly obligation to run this ministry, and we are trying to cultivate the culture of giving here, the culture of cooperation and participation nga gusto namo nining mga ministeryo nga kamo mo involve, mo appeal, magpakabana. For what? For the sake of the gospel of Jesus Christ, for the sake of the souls of the people. Take note, I am not only broadcasting here in our limited areas, but I am also broadcasting the gospel even in satellite, in national television, via satellite, based in Cebu, the Cebu Catholic Television Network, and expanding our different newspapers in some provinces. How? Some people ask that because of our internet. I-type na nako sa computer, then ipadala sa Gmail, i-forward sa management sa nagkadiyang mga pamantalaan, magazine, ingana ang atong gibuhat. Then, we have also different hookups and different radio stations. Ang uban, ang wali nako sa CCTN, gi-forward the same hour sa mga radio stations. Pero nasa mga radio stations nga atong gipadala through Gmail ang mga episodes nato, ang uban sad atong gipada via LBC. Ipalupad nato sa LBC adto sa radio station diin misaw sa atong wali. You know what? Laktod ba kay istorya? Kini nga atong ministeryo very expensive. You got me? Mao nang sa kamot sa Ginoo akong gisalig kining tanan. Thank you, present givers like Jerome Isidra Tumakin, mga Davlo family of Kalipa, Hinguog City. Salamat, Ma'am Sidra. Layo kayo ng ila, pero kabalo mo, nagpadala ng slagtabang sa tuwa. Ang uban sa Palawan, ang uban sa LBC, or Asa, nila ipada ilang tabang. Daboy Vincent Lido, thank you. Silingang Krison, Sugmimi, Ugchan sa Kirikoran Yeses, with the Kabandi family, Taybinji Tunaklan, Dotibit Restaurant, Jackson Finuba, Juan Bidangkor Bangod, Carlos at Chicken Barbecue, Unlimited Rice, Those Mormons or Kabiliyong Motor Parts. Then, Paraiso Rock Resort, sa ila sa ning pamilya, Sibis Valley Fitness Gym and Beauty Products are available sa second floor dool ka Rick Mill Parlor or B&S Ticketing Shop. Horostico Perginag Lamiton, A Woman of Great Faith, Joseph Cadaranien, sa Kanipol, Silingas Mga Lakri, Agaw Chupi, Pagpalain, Bispring Inahan, Inahan, Pagpalain, for working too hard, nining maong ministeryo. Bilo Isida Olaer, and courtesy of Pasca Bunok, thank you. Titong Sailon, Ronaldo Joy Galinti sa Ligi Nato, Uwid na David Saunya, Sinenrin Turalba, Estilia Asibo, Philip Lungay, in courtesy of Manang Nina Asibis. Sa Manang Nina, nasa na grupo,
Bibiliksonis na sa grupo sa mga mangyatagon. Paskabunok na grupo, Adilimit na sa grupo sa mga mangyatagon. Si Inang Irene na sa grupo sa mga mangyatagon. Salamat kayo. And also mukoy keep praying for Engineer Christoph and Samuel, Kiara og Christoph, ilang mga anak with Nay Maria, Nay Duding, mga bye-bye niya mga ranyido tapad na sa balay ni Mads Bisi Galiedo. Salamat kay ninyo, pagpalain. And also thank you our GD donors. Pus John Dinil invites all of you to join with us coming soon kung tugutan sa Mabini. Maribic Salazar, Piding Siling Ranis, then Jocelyn Figo, Lilia Delihero, Josephine Oclarit, Calixta Ulaer, Lauriana Saul, Sidra Saning Ulaer, Cornelia Opon, Angela Cagas, Carmita Bahaw, Tony Cagas. And special thanks to Junit o Ninya Daguplo, Madira Daguplo of Canulao. Thank you so much. Pagpalain, igsoong Junit. Usas pinakamaayong laki sa natad sa musika, labi na sa piano. Udawat ka ng tutorial tong higala, tong kauban, tong amigo. Pagpalain. Munang salamat sa mga naningkamot og tabang. Keep praying for Nay Alice Castrudis of La Union among silingan dito baryo. She needs prayers like Nay Coraiko. She needs prayers also pamilyang Bilgings, Bisping Ilimon. Ay daghan kayo nangayog pagampo. Ato lang silang iampo. Dongmens, how are you? Mga Albino, pamilyang Alma, ng Albino of Tejero. O nay Firas of Tugas, pagpalain. Nainumdum ko mga hayuma di ay. Thank you also Quison, kauban ni Bibi sa vegetable section. Mga wa ni problema kasi ginis lagi smile. Romjic Rygoods, thank you for tuning in. Tanilang branches nagmonitor sa tong wali. Salamat. Ground floor is Daan, Karnihan, ilang Ortiz, Painitan. Salamat sa inyong pagmonitor. Ang ako lang, hopefully, kamo nga mga nagsunod sa atong programa, you will continue encouraging, inviting the people around you, your neighbors, nga mag-tune in. Di mahadlok tungod kay ang wali nining ubos yung alagad sa unag karon dako kaayo og diferensya. Sa una man god I heard feedbacks ng uban mahadlok maminaw sa tua kay masakitan daw sila maigo. Anyway, truth is painful. Pero atong gigamit lain ng taktika, methodology. Mao man na bisan sa atong kurso nga education, being an educator, daghan kaayo mga pamaagi unsang pagpanudlo. Ang old way karon gi modernize na, binag-o na. Di na tong old approach, new approach na. Unang ako isip usa ka educator by profession, ako sang gipaningkamutan nga naay mga changes ang atong mga taktika, methodology in exposing the gospel of Jesus Christ. Munang ako nakadunggo og daghang feedbacks katong wa maminaw nako kaniadto karon updated na sila, gauna na. By the way, Alicia, my beloved hometown where Altea Farm is located, is now preparing for our founding anniversary. Nining among lungsod sa Alicia. Hagna is the land of my ancestors. Dinigikan ng among lahi, lakaran og akas. Then, nag-migrate sa Alicia, dito ko na tao, o nang pinangga sa dako ning lungsod sa Alicia. Ang yuta nga akong gigikanan, natawhan, tuwa dito nga akong pamilya gapuyo. Kami naagipadpad sa Hagna for a very big mission, like what I am doing every day, proclaiming the gospel of Jesus Christ. Tanan nga nag-ampo, nagsunod, nag-tune in, tanan nga naningkamot to make this ministry na gaan in running. Thank you. By the way, we have also Pure Tablia, Flor Coffee,
Cookies ni Quezon, Spans Carolina, Beauty ni Edita, itong maalad ni Zami, groceries o nubinahan o sariwan. We have lechon manok, muloto tag-ulos baboy, pato pabo, in a very affordable price. Pwede mo magpabook na mo, kwaon ninyo anang orasa, mo servisyo mi ana. Nya lipay ta everyday na magpaluto, meaning nagtuko nga tagaleng lungsod ari na magdas lang mga baboy ba, pato ba. Magpaluto mo, lutuan mo na mo. Yang lasa na mo, murag bisayang manok. Then, naitanglad atong palaman to contrast the chemicals sa manok. Kay butangan mo ginagpagpadalig tubo sa manok para dali maihaw. Dito pa nas poultry. Nang butangan itong tanglad kay full of nutrients. Kay kami, nagpakabana sad mi sa inyong mayong panglawas. Kami sad mukaon mami sa among unang giluto, among unayon usahay. Unang thank yous mga patronizers nato. Then lastly, people, tanan ninyong gibayad sa atong network, gidonate ninyo sa atong ministeryo, sa inyong pagpalit sa negosyo ning ubos nga lagad ug sa tanang negosyo ni Boss John Daniel, ubos ligaya, kuhaan na og gamay nga percentage para itabang sa atong mga kapuspalad. Believe me, kuhaan na og gamay percentage. Kami, among income, ginagmay, kuhaan na mo para moadto taglaing lungsod, laing baryo, eskwelahan, makagasto magyud mi ni boss, personal money nato, mao nang ang inyong pagpalit, pagpatronize, pagdonate, inyong pagbayad sa inyong subscription fee, kuhaan na gamay percentage. Na-entertain ka, nakakaon ka, nakadonate ka, nakatabang pagid ka sa pagpakaon sa mga tao sa atong katilingban. Uban ako, Engineer Ronnie Ampo. Speaking of our gospel, this is all about sa pagsaway sa mga Parisiyo. Sa pagpanguha og uhay trigo sa mga tinun-an ni Jesus Christ. Kining mga tinun-an ni Jesus Christ sa ilang pagwali, pagmantala sa mayong balita, sa ilang pag-uban ni Kristo, nagutman. Ngano kaha? Uway nagpakaon. Ninomdom ko sa dihang nagtuon ta sa pastoral theology, one of the units, one of the subjects nga atong ikuha sa atong pagtuon sa teolohiya, pastoral theology. Ingon nga among professor, dili ka pwedeng moingon nga kanang mga tao nga nagpakasa, gigutom, naganto sa katilingban, wa kay labot ana. Then may kagwa kay pakialam ana. Wa kay tulubago na. No. You are mistaken in thinking like that. Ngano? According sa pastoral theology, there is a great possibility na kanang tawhan na nagpakasa, tingali ikaw may nakaingon na. Ngano? Wa ka gapakabana. Kanang mga tao des palibot ipanggutom, luoy, kabos, sinalikway, marginalize, mga tao nga dinogdaog, ingana ang ilang kinabuhi until this time. Why? Tungod kay wa kay kibuhat toward them, wa kay pagpakabana. Ang tao ra bang naibaw unsay angay himuon nya wa maghimo, makasala. That is sin of omission. Santiago 4:17. I know this is very familiar for all of us, sin of omission. But you know what? Wa na ata magtagad ani. We never mind about this. Anong mao ni nga akong introduction sa akong proposition for today about the gospel. Ako manggong analysis aning ebanghelyo, ang mga tinun-an gigutman kay way nagpakaon sa ila. Mao rason ngano nga bisan bawal silang balaod, silang kultura, nga during Sabbath day, according to their calendar,
Kay dili man ni maong kalendaryo panahon ni Kristo kining kalendar gigamit nato kining Gregorian calendar nga ang Domingo atong gibalaan ya for other missions we just speak ila Sabado. Pero I would like to clarify nga kaning maong kalendaryo existed only during 15th century. Kining kalendaryo sa Gregorian calendar author na si Pope Gregory. Pero in our gospel, no, it was a different calendar ilang gigamit. Manang we cannot specify what day ang ilang Sabbath day. Depende sa ilang gipili. You got my point? This is the truth. You know what, my dear people? Ato makita, na bisan bawal manguha og uhay sa trigo panahon sa ilang adlaw nga igpapahulay. Sabbath does not mean Sabado because Sabbath in Greek word means rest, pahulay. You got me? Balaan na ninyo ang adlaw ng igpapahulay. Holy day, Sabbath day means rest day. That is the exact meaning of the word Sabbath means rest, pahulay. I would like to clarify that word. You know what, my dear people, bisan bawal nguha sila. Ngano? What am slaying choice? Maniging ospaltihon sa lewikain ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. And you know what is happening sa mga dagang mga events, mga calamities like Yolanda calamity, you know what, ang mga tao dito nanguha sa mga pagkaos, mga malls, tindahan, although bawal, bisan pag na calamities, according to the law, sa civil law, gidiscuss na, o nang nakita nako, my dear people, nga bisan ng balaod, nagdili, pagkangan, nga emergency reason, emergency, nga pangitabo, ang mga tao mapugos og panguha, kay wa na laing choice. Tingali, delayed ang pag-abot sa mga tabang. Anyway, madelayed yun tungod kay way communication, lisod ang agianan. Mao nang nanguha ang mga tao. I'm not mistaken to the term, looting. I'm not mistaken. Narabay mga lawyers na minaw nato. Pero para nako, you know what? Sala gyapon na. Kanang pagpanguha. Kaya di man ato, bisan pag emergency time. Pero pagkangan, nga wa na kay laing pang paingnan, wa na kay laing choice, wa na kay lain pang daganan, pwede sad na. Considerable na. Mao ni ang point. Sometimes maghimo ta og di maayo tungod kay wa tay choice, pero ang gugmas Ginoo maumay mo patigbabaw, mao nang forgiveness will be given to you along the road of your sins, sa imong paghimo o kasalanan, mapasaylo ra kas Ginoo. Muna ako nakita, probably, speculation naman ni ako way nagpakaon mo na nanguha sa uwas trigo. Pero napoy mga scholars nga mihimo og presumption nga kining umahan sa trigo was harvested already by the owners. And it was their culture, according sa ilang kulturas mga Levita, sa mga Israelites, nga pag mag-harvest sila, kinanglan dili nila hugton totally. Nakabot ko ani, sa ako mga lulog-lula, pag mag-harvest, dili hugton, kay para daw sa mga muadto, manguha sa mga salin, kung lubi pa, lasik, dili tarungon og harvest ba, nagiibilin, mais ba, or kining pinya ba, mani, kamote, para ang mga tao, naapas tay makuha, nga mao ang mga nabilin. Kultura nis mga Hudiyo, nga napanunod nato hangtod karong panahona. Nga naay mga katigulangan to pag mag-harvest, dili hugton, kay ihatag nila sa silingan. You got me? Mao nang dunay mga authors o mga scholars made an speculation nga kining mga tinun-an ni Kristo wa sa dislay balaod nga gi-violate. No law was violated because ang ilang gipanguha nga uwais trigo
kadtong salin-salin. Kaila man ang kultura pag mag-harvest dili hugton, binlan tong mga kabos, binlan tong mga muadto, mamanglin, manguha, mangharvest pug ila bisag dili lang tinanom. Ingana sila kabuutan kaniadto. Pero karong modernong panahon pag mag-harvest zero, way ibilin bisag usa ka buok hut danay. Ha, kay rason nato haya-haya man nila no, ug magbilin ta hut don. Pero kaniadto ang ilang patakaran pag mag-harvest, ilang kultura magbilin sila gamayng portion para sa mga muadto. Parang di gid makasaba nga mangawat. Way kawat sa una, ngano kabaluman ang mga tao sa palibot pag naiumahan nga naagay bahin nila sa mga nagpasayon. Ha? Naibahin ang mga tapulan. Naibahin ang mga kabus, by the way. Kabus gud ang pinaka-reason anong binlan dili tong mga tapulan o kawatan. Mao na ang point nako, walay kalapasan nga nahimo ang mga tinun-an. Another thing nga gusto na kong i-clarify, according sa civil law, ang usa ka balaod nga gitanggal na, wa na nay essence, wa na nay amor, wa na nay gahom. Therefore, anyone violates that abolished law has no what they call violation. Wa say tulubagon. Wa say kasalanan. Why? Tungod kay kalang balaura is already abolished or amended. Take note, sa John chapter 5, mingon si Kristo, nga ako nang gibungkag ning inyong adlaw ipapahulay. I'm not referring to the name of the day. No. Ang ilang pagbalaan ng adlaw si Kristo wa kauyon. Una sa John 5, mingon siya gibungkag ko na kining inyong adlaw nga ipapahulay. That's the reason why Jesus permitted His disciples, absolute permission given to His disciples, nga manguwag o trigo. Granting nga wa pa ma-harvest. Granting nga na-harvest na isalin, bawal gyapon na silang balaod bisan pag sensalin kay adlaw gud nga ipapahulay. Pero because that law was already abolished by Jesus Christ, mo nang mihatag sag permiso. Mo nang laktod bagay istorya, although according to the version of the Pharisees, si Kristo gyamaton na nakasa, pero si Kristo, no? Why? Ako'y magbuot sa dong papahulay. Kining balaura, kining balaan ninyong adlaw, ako na ning giabulis. Kaya wa ko kauyon. Very strict. Over. Uin mo kaayo, ingon si Kristo. Ha? Ako ra ng word ng uwi. Ui mo. Sobra na. Si Kristo, I abolish this. Unya, sa sibilo, pag ang balaod dili i-abolish na, wa na nay gaway pa, wa na nay ngipon. In other word, wa na nay gahom. Wa na. Kung makalapas ka, niya, ang balaod, gi-abolish na, gi-amin na, amended na, wa na kay tulubagon na na. Mao nang si Kristo way tulubagon bisan pag gi-accuse sa mga Parisiyo nga nakasa. Kabalo mo, ingani ra ba ang dagan sa kalibutan nga atong gipuyan? Bisag wa tay sa pakasadon. Nya kadto mga tawo naghimog tilod sala, pakpakan pa. Okay ra. Ngano? Pabor man sila or else dili init lang dugo ngadto kanila. Sometimes bias beta. Nay mga tawo naghimog tarong maayo, tama. Tungod kay init tong dugo atong pagkasadon, putamutangan, pangitag pikil, pangitag apan, mao na gitawag nato og fault finding the person nga dunay kinaiya sa pagka ingana nga mangita og sala sa uban gitawag og fault finder. Pero reflection baya na sa iyaha. Ang taong kusog mangitag apan sa iyang sikataw, replika na nga kanang tawhana daghang pug-apan. Wa sa kita siyang kulingon, gusto niyang ipahid sa uban. That is a self-projection. You know what? Pharisees, Sadducees violated many laws. Although sila mao ang mga professors, instructors, mentors of the different laws of Moses, of their communities, of the Jewish religion. Pero sila, mga
magtutudlo, mga lawbreakers. Proof, Matthew 23. Yung Kristo, mga tao, sunda ilang gisulti, ayaw ilang buhat, kay ang ilang buhat, sukwahi, silang gitudlo, kay kini mga tawhana, mga tigpakaroon ingnon, mga violators. You got my point? Kini mga Parisiyo ba? Persi, in their nature, sa ilang pagkasila, mga fault finders, ngano, replika, sa ilang pagkatinuod nga sila, nga matod ni Kristo, mga hypocrites, tigpakaroon ingnon, nagpakitang tao, maayo mo tudlo, was buhat. See, look at the gospel. Unsay senaryo, ilang gipangitaan og bikil si Kristo og sa iyang mga tinunan. Sila kasa mo, inyo nang gibuhat, gusto kay manudya ba? Usay ingana ra ba ta? Istrikto kayo ta. Atong pakasado ng uban nga naghimog sala, bisag gagmay dakon, bisag way nungdan daginuton. Kay gusto ginato atong ipamukha sa tao na siya dautan naghimog sala. You know what? Listen to this. The nature of God is not like that. Dili siya gusto nga iya kang ilampor na sa imong sala. No. Lahi ning approach sa Ginoo sa tao. Ang Dios mangitag paagi nga voluntarily mo surrender kas iyang kamot kaya nakaamgo kas imong sala. You got my point? Pero ang tao lahi pugson gini ang tao aron nga maulawan, pugson ang tao nga muangkon nga siya dautan. Kay kita ang atong nature, pag makakita kitag mga tao nga mayong nato atong ipahid ang unsay na nato ngadto sa ila. Tungod kay kini mga Parisiyo, hilig man ni sila og tigpakaroon ingnon, daghang mga violations ilang nahimo. Tanawa ang ebanghelyo. This is a perfect image sa tao nga madautan, nayapan, pero namahid sa uban. Ingana ra bata sa makadaghang higayon, atong sala ipahid sa uban, atong kawiyangan ipahid sa uban. Kitay tandugonon og kinabuhi, libakunon kusog tamang libak sa uban. Kaya ako nagtuo, ug mutuo ko ani, and I agree with this. Ang taong kusog manaot, labaw po ng dautonon ang kinabuhi. In other words, daot ang kinabuhi. Ang mga Parisiyo, di maayo ang ilang pagkasila, ngita slagbikil ni Kristo ug sa iyang mga disipulo. Pero ng Kristo, awa ni sila sala ako mga tinunan, ngano, this law was already abolished by me, I am the author of this law, I am amended this law already. That's what Jesus said. Ngayon si Kristo, anong react mo nga, salin-salin naman naman sa balaod na to. Wa masuwat na si Ebanghelyo ha, pero I know this, tungod kay mao man gini ang tinuod. The law was already abolished, then, ang mga umahan nila, pag-arbison, salinan ang mga kabus o mga langyaw, bisan pa, granting, nga wa pa ma-harvest, wa ka po siya sala. In other words, considerable nga pangitabo tungod kay wa na mas choice, gutom na kaadyo, emergency needs. Mura ba og kanang trahedya, calamities, manguha ka bisag di imo aron lang yun mo survive ka, looting in other term, kabalo mo my dear people, considerable na. Although salaod pero considerable lagi na. Makonsidera. Case-to-case basis. Wa ko maingon kamong gutomos publiko. Ako man gining gipanghubad yung ako mga opinions. Ngano? Natagam na ko. Nga gagmay na kong opinion statements na ginuton niya balihon og himo og konklusyon. Pakasadon ko nga mali akong opinion. Mao nang I am very thankful to our Almighty God for allowing me nga gitudluan ta niya, gitabangan ta niya nga makakuha ta og subject sa arguments or whatever nga reasonings part man na sa atong gistadihan. Mao nang karon very careful kayo kung mamahayag aning mga butanga. Wa ko maingon nga kumo kay gigutom ka manguha kas bikiri prison ka na. Lahi na nga case. I am clarifying. I would like to reiterate case to case basis rin. Kining naghimo kag salaod pero i-consider case to case basis na. Not in all occasions, not in all circumstances. You got my point? Please, bear that in your minds. Tingalig, manguha mo niya, ako'y pasangin na ninyo. Ingo magus brother, Idsel.
manguha na mi gutumon. Mangawat mi, kay wa na may choice. No, I'm not saying like that. Please, beware to what I am telling you right now. Ato makita sa Ebanghelyo, nga kini mga Parisiyo na apan, ngita sa tag-apan sa uban. Ingana man ta. Hilig ta mangitag apan, kay daghan tag-apan. Pero, look at what happened during Jesus' time. During the event of this gospel, Jesus defended His disciples in front of these opponents nga mga Parisiyo. Yung Kristo, mga Parisiyo, ako mga disipulo, mga quiet na sila. Behave. Ako, maoy ilang defender. Ako, ang mulaban nila. Ako itubag sa ilang gibuhat. Yung Kristo, wa na sila sa laod. Ayaw mo pasangil liya. Ayaw mo pangitagbikil liya. Wa na sila sa laod. Di ba? Mao man ang giing Kristo. Ako'y magbuot. Wa na sila sa laod. Meaning, si Kristo, maoy mipalit in behalf sa iyang mga disipulo, kay giinitan ang mga tinunan ni Kristo sa mga Parisiyo. Wow, a very wonderful scenario. Listen to this. If God is in your side, then somebody attacks you, somebody quarrels you, hates you, curses you. You know what? This is a very wonderful image in our gospel. If Jesus is in your side, He will defend you. Iya kang proteksyonan. Iya kang dipinsaan. Iya ka ngalabanan. And this is attested by according to St. Paul. Ingon si San Pablo sa Roma 8:31, ingon siya, karon unsa may atong ikasulti may tungod ni ini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Romans 8:31, kung dapig kanato ang Dios, kinsa may makigbatok kanato? Di ba giatakis mga Parisiyo ang mga tinunan ni Kristo? Kinsa may milaban, kinsa may mitingog, kinsa may barog in behalf sa mga disipulo? Walain si Jesus Christ. Og mauning Diyosa ang akong giwali. Ang Diyos nga mulaban nimo tungod kay gusto niya nga ipakita nga importante ka sa iyaha. No one can harm you basta ang Diyos naa sa imong side. Take note, ang Diyos kanunay naa sa side sa tao. Sa tao nga misunod sa iyaha sa iyang kabubuton. You know what? You know what, my dear people? Ang nisunod ni Kristo sa iyang kabubuton ng iyang mga disipulo. Take note, the word discipline o disciples na is similarity na. You got me? Disciples of Jesus Christ were all disciplined. In a way, Judas Iscariot betrayed him at the end. Pero, this is my point. Once disiplinado kas imong kaugalingon, in all aspects imong kinabuhi, because discipline matters sa atong pagkatao. Disiplinado ka. Disiplinado imong kaugalingon batok sa imong lust, vices, or different illegal doings, bad doings. Disiplinado ka, meaning di ka basta-bastang mo-engage ana, kaya disiplinado ka. You are doing always the will of God, you are serving Him. Automatically, tawgon ka nga disciple. Because ang pagka-disipulo means discipline. Mga disiplinadong mga tao. O na, kung disiplinado ka sa imong adlaw-adlaw nga pagpuyo, you are called disciple of God. Individual of you. Once you are disciplined, mahimo kang disipulos Ginoo, God is in your side. God is in favor of you. God will protect you. God will not abandon you, but God will fight in behalf of you. Evidence! Ebidensya nako. Ebanghelyo. Giatake sa mga Parisiyo, kining mga tinunan ni Kristo, giatake. Ngano nangwag wais trigo, nga adlawng balaan para nila. Mas Kristo, ayaw na mugdiya ka na. Ako'y bahala.
Ano si Kristo mitubag in behalf sa mga tinun-an. Ug mao ni ang akong point. Kinsa may imong makig-away nimo? Tao, mananap, evil spirits, Ephesians 6:12. We are fighting against evil forces day by day, every second, every minute. That is what we call spiritual war, spiritual revolution. If we are fighting day by day against invisible enemies, nasa mga visible enemies in our journey, musugod kag sa dili kanang mga taong gusto gyung awayon ka, although wa ka intensyon makig-away nila. Ngano, akong prueba na si Kristo manggalit Luke 6:26 mingon siya, kung tanang tao ganahan nimo alaot ka. Ngano, kay siya mismo Ginoo na, nagmilagro pa, gamahana na, namuli mo kontra. Sinupapa nato, kabutan-buutan, tanaw sa internet, banata na sa tamas ginawa, sa mga wa mo tuon niya. Ako, ang manggig ko'y gikontra, bisag usa. Pero, musugot mo sa di, nagitaw, gusto yung makigkontra sa ako Ngano, ka na, no? Pero, tinuod gi siguro na. Ngaway taong wa gi makigkontra nimo. Pero, para nako, I don't mind, I don't care. Ngano, kabalo man ko, that God is in my side. Therefore, kung kabalo ka ngang Ginoo na sa imong side, muras mga tinun-an ni Kristo, wa na sila mutingog, wa na sila makigargyo, unlike sa Matthew 26 and mistaken, nga mingon si Pedro, Ginoo, si gusto nimo, tigbaso na mo na imong kontra. Motong si Malco, bisag was Biblia, nabas Biblia, the word Malco. You know what, my dear people, naputlan ang iyang, yes, is in the Bible, naputlan og dunggan, abi kog liog, dunggan, naputlag dunggan, ngano gitigbas ni Pedro, unya mingon si Kristo, Pedro, ang nabuhi si espada, mamatay si espada. Init kay ulo ni Pedro aning tayma. Pero nining ebanghelyo, hilom sila, si Kristo may mitingog. People, kung naibaw ka ng Ginoo na si mong side, anong mubawos pa man ka? Anong mo react pa man ka? Kung ay mga tao nagigaway nimo, hilom na lang. Kung ay mga tao makigkontra nimo, ayaw nagpatuli. Total, ang Ginoo na mas imong side. Let Him fights in behalf of you. Morning sa Romans 12:19-21. Ayaw panimalos. Let God revenge. Tuguting Ginoo nga maoy mubalos sa imong mga kaaway. Mao na kung natakyon ka, libakon ka, daoton ka, iduot ka, pangitaan kag bikil, pangitaan kag sayo, pangitaan kag sala. Akong advice ninyo for today, keep quiet. Hilom na lang. Ako di man kumupatod, pero sometimes tao man ko, naman ko yung mga close friends in our ministry, adto ko magpahungaw. Mao ni akong gipractice adto sa asawa, adto sa akong mga close friends sa ministry, adto ko magpahungaw, di na ako sinawayon, musultir ako. Pero sa mga taong nagpasakit na ako, di na ako naadtoon niya, pangitaan ako, bikil nga, mag-away yun mi, patulan ako, pakaulawan ako, suklan ako, adik ko na. Kita gali ko sa TV, you know what? Nga ganahan sa kuha na, and I have a plan to have that. Kato mga plato bitaw, niya mubayad ka, niya ibundak ni mo dito saog o atos ang pader or atos bungbong, niya mo singgit kas imong gikontra kanang kibali sa psychology pa, way to let go all your hatred within. Kuha kag usa ka butang, ibubang kumuson, daghang kay kunagya mga seminars, kabalo mo ingana, suko ka, imong dukduko ni, ang uban ilabog, niya manudyo ka, suko ka, uban tugutan pa mamalikas, niya mahungawan ka, muhila ka, kana release na ang imong gibati, adtos bungbong ipahungaw, para nako okay na. Sa mga tao nimo ipahungaw, musulti ka ba, kaysa imong balikan tong nagpasakit nimo, niya imong ihawon, patyon, pusilon, sumbagon, whatever, para nako di na mao. Ngano? God will fight in behalf of you if you have opponents, and I know in your daily journey na magi kay mga opponents, makita og dili, silingan nimo, kailan nimo, let them go. Pasagdi sila, ayaw sila, pansinas imong kinabuhi. Tambag na ko na, ngano, sure ko, wa ko'y kontrang akong gibalikan. Pangita mo, here, in Hagna and somewhere.
Na ba ko'y kontrang gibalikan? Wala. I keep quiet. Tungod kay kibaw ko ang Diyos is in my side. Di ko insecure if they attack me. Because I know God is in my side. Hopefully, you will come to that kind of thinking. You will come to that kind of conviction. No need nga mupatol kas mga tao nga nangitag apan, sala nimo, bikil nimo, nagbasakit nimo, nagtamak nimo. Panundog ni Kristo sa Ebanghelyo, siya na'y bahala. Siya na'y bahala, bilibon dat. Panundog sa mga disipulong Kristo, hilomra. Si Kristo na'y miatubang, si Kristo na'y miriak, si Kristo na ang misukol kibali. Miargue sa mga parisiyo nga ang iyang mga tinunan dapat dili pakasadon. Tungod kay mao ning akong gibarugan sa panahon gani nga imong ihatag imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Dili kanya pasagdan ug naa kay kontra, sakit, yawa, tao, evil spirits, invisible creatures. God is in your side. Therefore, He will fight in behalf of you. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your real provider, the source of miracles na inyong gikinanglan. Ako magampo, other people, nga kung nagli mo atake ninyo, like sa mga disipulong Kristo, ayaw na patuloy, ayaw na magtingog. Kay makita to sa Ebanghelyo, why reaction ng mga disipulo? Si Kristo may mitingog. Meaning, ang Ginoo may depensa. Because our God is our protector and defender sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Nya ako magampo naunta makakita ta sa mga tao na nagpakasa gigutom tingali tungod kay wa kay gibuhat. Kay kunapay nagpakaon sa mga tinunan, I don't think so. Ya sila manguwag uwas trigo unya kuntahos mga parisiyo for violating according to their version sa adlaw ipapaulay, although it was already abolished by Christ. Dili untas na manguha uwas trigo kunapay nagpakaon. Muna ako nagtuo sakto ning gingos pastoral theology, and yes, it is true really nga ang uban nagpakasa tungod kay wa kay pagpakabana. As I declare healing, miracles, blessings, surprises, providence, abundance, prosperity in Jesus' mighty name, with the Holy Spirit uban sa pagampo sa langit nung inahan, Mama Maria. Samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. The word has been farthest to it. God loves you. Kami mo, kami